pananampalataya ang Sabatista kung sila itawagin. At tayo ay magbuklod-buklod at magsama-sama para pag-aralan natin ang totoong turo ng simbahang itinatag ni Kristo, nag-iisa ang Romana Katolika 2,000 years ago. Okay, huwag na natin hindi naman natin topic at magandang hapon sa iyo, Bro Darwin at Bro Chester at Bro Ike from Rome, from Israel to Rome. Naman, talaga. So, ating pag-uusapan ngayon, kung bawal ba o isang pagkain ba itong baboy, So, i-generalize na natin, hindi baboy na hilaw, Ito ay niluluto. At kasama dito yung baboy, sa mga Hentil at mga pagano, ito yung source of food nila nung araw. Pero dito, mga kapatid, patutunayan ko na ang kautusan ng ating Panginoon ay para lang sa mga Israelita. Okay, take note Ang kautusan ay ibinilin at ipinahayag ng Diyos sa mga Israelita. At ang mga Hentil o mga pagano that time ay hindi sila nakatanggap ng kautosang ito. So ito, patutunayan to, sa ating pagbasa ngayon, bawal ba o hindi pa pagkain ng baboy? Tama. Okay. Tama. Sasang-ayon kami mga Romano Katolika dito sapagkat ito ay pinahayag ng ating Panginoon sa mga Israelita lamang sa Old Testament, sa lumang tipan. Kaya nga, dumating ang ating Panginoong Jesus para walang bro, sorry. Bro, Bro Darwin, naka-on ba yung timer? Oo, Okay. Sorry. Kaya nga nandito ang ating Panginoong Jesucristo, para ganapin ang lumang tipan. Pumarito siya para hindi pa walang saysay ang kautusan, kundi ganapin. Dahil ang mga Hudyo, kapatid nating mga Hudyo, alam nila ang kautusan, alam nila ang mga alituntunin, pero ang puso nila ay punong-puno ng puot ng kasamaan. So Jesus is the fulfillment of the Old Testament. Ngayon, sa panahong New Testament, sa lupang tipan, pinagbabawal pa ba to? Hindi na mga kapatid, ako'y pinagpapawisan. 2 kilometers ang ating nilakad. Hindi na pinagbabawal ito mga kapatid. Ito'y ating babasahin sa Mark 7:15 verse 9. Ang sabi dito, walang pagkain na pumapasok sa bibig at nagpaparumi sa tao kundi ang lumalabas dito, sapagkat hindi naman pumapasok sa kanyang puso kundi sa tiyan at pagkatapos idudumi. Sa ganitong paraan, ipinahayag, hindi naman ipinarwin, hindi ipinayag ni Bro Ike, hindi ipinayag ni Bro Hakol, hindi ko ipinayag, kundi ang ating Panginoong Jesucristo ang nagpahayag. Anong sabi? Na lahat ng pagkain literal ay maaari ng kainin. Mahilig sis, DA ng letra por letra. Yan, binasa ko na. Tama nga naman. Bakit nasabi ni Jesus yun? Dahil nakita niya sa mga Hudyo at Pariseo na sinusunod nila itong mga kautusan at talituntunin. Pero yung kasamaan sa kanilang puso nandun. Kaya ikinorek ni ang ating Panginoong Jesus itong mga alituntunin nito at kautusan. Ikinorek niya na ang nagpapasama sa atin ay ang mga lumalabas sa bunganga na galing sa puso. Ito ay mga masasaklap na salita sa ating kapwa, masasagwang pananalita, masasamang gawa. Ito ay yung inaano ng ating Panginoong Yesus. Sino nagpahayag? Hindi si Juban ng Romano Katoliko, kundi ang nagpahayag, ang Panginoon mo, Bro Hakol, at ang Panginoon kong Yesu Kristo. At ito ba ay kasama ang baboy na pagkain na pinilinis na ng Panginoon? Ito ay ating babasahin sa Acts 10:9 verse 15 ng The Voice Bible. Tignan natin mga kapatid kung letra por letra na nababasa na ang baboy ay nilinis na ng Panginoon. Okay, ating babasahin mga kapatid Sa Acts 10:9 verse 15, babasahin ko. Just as these men were wearing Joppa about noon the next day, Peter went up to the flat rooftop of Simon the tanner's house. He planned to pray.
But soon he feel hungry, literal, nagutom. While his lunch is being prepared, Peter had vision of his own, a vision that linked his present hunger from the present hunger. Related ito sa pagkagutom niya. And prepared Peter his vision his own, a vision that linked his present hunger with what was about to happen. Open in the sky and wide container, something like almost sea by his four corners descended through, bilisan ko na, through opening toward the ground. The container teemed with soar and animals, creatures that growl, and birds, and rats, lizard, and pigs. Kasama pala ang baboy itong sa pangitaan ni Pedro. And then the voice of God, Peter, kill and eat. This is the commandment of our God to Peter. Katayin mo at kumain mo. But bilang Hudyo si Peter, nandun pa rin yung pagka-Hudyo at nalilito. Ano ang sabi niya? It is forbidden in the dietary law, in a Hebrew scripture. Sumagot ulit ang Panginoon. Ang command niya kay Peter. Peter, ang sabi niya, something permissible and clean, you must not call it forbidden and dirty. So napapaliwanag Panginoon, mga kababayan, na ang Panginoon ang nag-command, hindi ako nagko-command ha. Sinusunod ko yung command ng ating Panginoon kay Pedro. Sino si Pedro? Ang isa sa pang-apostoles ng ating Panginoon. At kumain ba si Pedro dito? Hindi nga daw nakitang sumubo ng baboy, bro, Darwin. Pero pumunta siya sa mga hentil at nakikain doon. Hindi ko na alam kung anong luto ng baboy ang kinain nila dahil ang mga hentil ay ang pangunahing pagkain ng mga hentil noong araw. Kill and eat. Katayin mo, bro, Darwin. Pag sinabi ng ating Panginoong Yesus sa'yo, pumamatay ka, Darwin. At kainin mo. Dahil hindi na yan marumi. Hindi na yan forbidden. Kundi nilinis ko na yan. Nilinis na ng Diyos yan. Okay, napakaliwanag mga kapatid. Sinabi din ni Pablo, dahil sa pangangaral ng mga apostol, si San Pablo ba ay nangaral? Yes. Yung pinangaral ni San Pablo ay nanggaling sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tinatanong ko sa GC natin kanina saan mababasa sa Biblia na si San Pablo na natanggap niya sa ating Panginoong Jesucristo itong kautusan at pangangaral na ito sa ating Panginoong Jesucristo. Anong sabi ni San Pablo sa 10 Corinthians? Kumain kayo ng anumang bibili sa karne sa pamilihan. At ang pagkain walang kinalaman sa katayuan natin sa harap ng Diyos ay mawawala sa ating hindi kainin kabutihang may dudulot sa atin, kundi kumain man tayo yan. Sa kaharian pala ng Diyos, hindi na yung pagkain ng mga ligtas sa atin, kundi yung nandun sa loob natin. Ang sino man na humatol sa inyo tungkol sa pagkain ng Panginoon, huwag tayong humatol dahil lang sa pagkain. Sabi sa Hebrew 13 verse 9, huwag na kayong mapadala sa mga sari-saring hindi kilalang sapagkat nasa puso ay pagtibayin sa pamagitan ng biyaya, hindi sa pamagitan ng pagkain. Sa Timothy 4 verse 5, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay walang ipinalagay na masama. Lahat daw ng nilikha ng Diyos, lahat mabuti. Dapat tanggapin natin ng may pasasalamat. Kaya nakikita ko si Bro Hapon, nagdarasal, hindi lang nagsasign at cross. Nagdarasal dahil pala yung pagkain, pag ipinagdasal mo sa ating Panginoon, sa salita ng Diyos, at sa ating panalangin ay nagiging banal at malinis ang ating mga pagkain. Kaya nga ang mga turo ng ating Panginoon sa mga apostol, anuman ang ihain sa inyo sa inyong pag-aaral sa mga Gentiles, kainin nyo. So napakaliwanag, letra por letra. Ang Panginoong Yesus ay nag-uutos sa mga apostol. Sila yung mga tradisyon na sinusundan namin sa pangangaral na tanggap nila sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat na ng pagkain ay nilinis ng Diyos at yun din ay pinapangaral ng ating mga apostoles. Okay, ilang minuto ba? So, dahil sa tradisyon, dahil sa tradisyon namin, hindi kami Bible alone, ito ay natatanggap namin itong pasapasang tradisyon na nanggaling sa mga apostoles, nanggaling sa ating Panginoong Jesucristo, hindi lang nanggaling sa Biblia. O pag hindi na kayo nabasahan ng letra por letra sa Biblia, wala na. Basta alasang ayon sa inyo, hindi na kayo papayag.
So napakaliwanag sa mga talatang ito, mga kapatid, na lahat ng pagkain ay nilinis na at na hindi na marumi. Amen. Back to you, bro. Ay, Okay, pasalamat tayo sa unang 35 parte. seconds pa. Okay, iwi-wave ko ano na. ba? Kaya, Ah. ang mga kapatid, itong talatang ito na binabasa nyo lang saan man kayo magbalabalandra sa Biblia na yan, ito ay kautusan para lang sa mga Israelita. Kala nyo pa ang mga Israelita may kumakain na ng baboy. Yung may kautusan ng mga Israelita, nagkakasala sila talaga dahil kumakain sila ng baboy. Pero pag walang kautusan, walang paglabag, walang pagkakasala. Ayan. Okay. Shalom, shalom. Okay. So, Ayos. ayos, pasalamat tayo sa unang parte. Ngayon, dito tayo sa sinasabing cross-examination sa parte ni Brother. Sino to si Brother? Question na po. Questions, cross-examination, Brother. Another 10 minutes ba to? Sa question and answer? Yes po. 10 minutes question and Ano mo na lang bro, ano mo na, i-less mo na lang yung tanungan para ma-less yung mahaba to bro. Sige lang. Mahaba. Sige lang. Oh, Okay. sige. Okay. Pagbigyan ka, sige. Okay. Start ko na, 10 Sige. minutes. Sige, Sige, umpisa na sige tayo. bro. Ah, Sige bro. sige, Ano? start. Unang tanong kapatid. Ayon sa Biblia, kailan inutos o sinabi ng Panginoon na may malilinis na pagkain na pwede nang kainin at may mga hayop din na marumi? Kailan inutos? Bibigyan kita ng choices para di ka mahirapan. Bago Israelita, during Israelita, o after Israelita? Okay. Ang Israel ay si Jacob. Objection, Kaya nung objection po, objection. Saglit lang bro. Objection ano po, ba daw? objection. Meron Ano? po tayong categorical question. Ano bro? Pagka may choices, sasagot mo na. Sige, ulitin mo na lang bro. Ulitin mo. Naka-post po ba yung time ko? Okay, pause. Sige, pause mo bro. Ano bro? Binibigyan kita ng choices, bro. Ayon sa Mm. Biblia, kailan sinabi ng Panginoon na merong malinis na hayop na pwedeng kainin at merong hayop na marumi? Kailan? Bago Israelita, during Israelita, o after Israelita? During Israel nga lakay dahil ang Israel si Jacob. Diyan nag-umpisa yung kautusan. Kung panahon ni Abraham man yan o panahon ni Noah, wala pang Israel diyan lay, wala pang kautusan. Therefore, kung kakain man si Abraham o si Noah ng baboy, hindi sila magkakasala dahil walang kautusan. Kautusan para sa Israelita lang yan, kapatid. Okay. Okay. Next question. Yes, next question. Ayon sa Israelita, sang talata mo na basa na meron ng malinis at na pwedeng kainin at merong marumi na hayop? Tignan mo itong mga SDA na kaya nga ang sabi sa Roma 4:15. Mr. Moderator. Saglit lang. Sagutin ko na. Hindi po ako. Sagutin ko na, bro. Papatawa po. Sagutin ko na bro. Huwag mo nang pabain. Sagutin ko na yan bro. Bro, Okay. alam mo, ang marumi ay inutos lang sa mga Israelita. Objection, At kung Mr. Moderator. bro, Objection. May categorical question po ako. Ay may ano yung categorical mo? hinahanap akong Ano yung categorical mo? Ang tinatanong ko po ay Go ahead. talata, hindi po kwento. Talata po. Kaya nga, talata bro. Talata. Pakinggan mo po. Tanggapin mo tong talatang babasahin ko. Hindi mo ako tinatapos eh. Huwag kang, huwag kang, Roma 14, 4:15. Basahin ko ta ha. Huwag kang mag-object yan. Patapusin mo ako kung pasok to. Kaya nga, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit sa mga Israelita ito at may kautusan. Ha? Pero yung mga walang kautusan, gaya ng mga pagano at mga hentil, ay hindi walang pagsasalansang o walang paglabag. Hindi sila magkakasala, kapatid. Kung kumain man sila ng baboy, hindi. Ang nagkakasala lang yung bayan ng Diyos. Next. Mr. Moderator. Sige. Next. 20 seconds yung pagsagot niya, di po ba? So next question, yung Wala kung pong 20 seconds yung bro. kung Wala ayaw- na ako dito. Go ahead. Next question. kung ayaw niyang 20 seconds, pakisabi na lang po na next question. okay, next question. Okay. Sagot mong Roma 14 ba yun? Roma 4:15 bro. Sige, asan po dun sa Roma 4:15 nagsasabing
inute sinabi ng Jesus sa Israelita yung may malinis No, no. at Objection, bro. hayop. Objection, bro. Okay. Objection, bro. Objection. Sige po. Objection. Itong Roma 4:15, bro, ito ay tumutukoy ang pag may kautusan, it's referring to the Objection. Israelites. Saglit lang, bro. Saglit lang. Hindi po. Itong Roma po. Ang ginagawa po Bro. niya pagpapaliwanag yung objection, hindi po ganyan. Ang objection po Hindi. Bro, yung I'm referring to 4:15, Roma 4:15, bro, ipaliwanag ko sa'yo para ma-gets mo. Yung marunong malinis ka mo eh. Oo. Huwag mong gamitin yung objection mo na pagpapaliwanag. Ang objection po natin ay kung... Nagtatanong ka eh. Nagtatanong ka eh. Nagtatanong ka. Sagutin ko. Sige, yung nasa Mali at malinis. okay, yung tanong, yung tanong, yung verse at saka chapter, verse at chapter lang po. Verse chapter. Liwanagin mo. Okay. Oh. High blood. Liwanagin mo. Oh, liwanagin mo. Oh. Ito ang tanong. Oh, Resyo, wag lang magsalita. Oh. Sa talatang binigay mo, saan dyan nakalagay yung sinasabi mo maruming hayop at malinis na hayop na pwede nang kainin? Saan dyan? Okay. Ito nga, babasahin ko sa iyo ha. Roma 14:15, sapagkat ang kautusan na gumagawa ng galit, ito yung mga maruruming na gumagawa nga ng galit kautusan. Pwede yung pagkain ng karumal-dumal. Datapwat, kung saan walang kautusan, doon daw sa walang kautusan lakay, walang paglabag, ito yung mga hentil naman at mga pagano na kumakain ng baboy. Kumakain sila ng baboy, bro. Okay, 20 seconds, go. Go ahead. Okay, sige. Go ahead. Tawa ka. Iwanan na kita dyan. Sige. Okay, Pupuntahan go ahead. kita doon sa nalatag mong Mark 7, verse 9. Tatanungin lang kita, bro. Nabasa mo po ba yung buong talata? Yes or no? Yes. Dahil Okay na bro. Okay. Brother Jovan. sunod sila sa mga alituntunin at mga pautusan, pero ubod ng sama ang kanilang puso. Kaya mas mahalaga ang puso sa kaharian ng Diyos, hindi sa pagkain. Amen. Go ahead. Next question. Kung nabasa niyo po, ano po bang pinag-uusapan nila dyan na pagkain? Ito po ba ay karumal-dumal o hindi karumal-dumal? Baboy po ba Bro, o hindi? Literal yan. Ha? Pag sinabing mang marumil, Objection, Mr. Moderator, okay. objection. Ang Okay. tanong ko po ay, ano po yung pinag-uusapan nila dyan? May categorical question po ako. Kung baboy po ba yan o hindi baboy? Okay, sasagutin ko. Kahina mo naman, bro. Lahat nga eh. As general, Objection, hindi Mr. lang Moderator. Objection lahat again. ng pagkain. Objection po. Ay, hindi po sumusunod sa usapan yung ating kausap. Ang Ano tanong hindi ko po, sunod? Objection. Excuse me. Nag-object ako eh. So, excuse me, brothers, excuse me. Ganito yung mga Ang tanong ko, categorical. Nasa rules po natin na pagka hindi sumagot ng categorical ay hindi sumusunod sa rules. Ngayon, sige, ang go tanong ahead. ko, ano ang pinag-uusapan sa talatang chapter Mark 7, yan po ba ay baboy o hindi baboy? Yun lang ang pagpipilian. Hindi naman madaling sagutin yun eh. Baboy o hindi baboy? Yun lang naman. Okay, sagutin ko na. Okay, 20 seconds. Kasama na ang baboy yan, kapatid. Dahil plural yan. Lahat ng pagkain. Bro Alvin, Bro Darwin, ano bang pagkakain dito sa lahat ng pagkain? Kung adobong ano man yan, lahat ng pagkain, lahat ng ihain mo, ay kainin mo. Yan ang utos ni Jesus, hindi ako. Lahat, bro. Hindi lang sinabi niya baboy o daga o ano yan. Lahat daw ng pagkain. Go ahead. next question. Okay. Sige. Next question. Sa iyong palagay, bro, ano po ba sa Greek yung karumal-dumal o target na na yung sa baboy? Ano sa Greek yun? Bro, hindi naman ako Greek. Hebrew-in mo na lang, baka maintindihan ko ba? Di ba, bro, Darwin? Sige, Hebrew na lang. Hebrew. Kosher at non-kosher. Kamo na lang, bro. Mas maganda kasi yung Greek kasi yun yung original text. Ay, isos. Ano po yun? Ano po ba sa Greek yun? Ang kosher at ang non-kosher, ito yung malinis at hindi malinis sa mga Hebrew.
Ibro na lang ako, bro. Mas maintindihan ko yung Greek, wag iwanan mo na natin yan. Moderator, objection po. Greek po yung tinatanong ko. Wag po sana niya akong turuan kung anong itatanong ko kasi ako po yung nagtatanong. Bro, Ganun din bro, po mamaya. objection, bro. Objection, bro. Objection. Objection. Patapusin mo muna ako, bro. Saglit. Objection. Yung katatarton na yan, ng mga yan, hindi na natin pag-usapan. Yung malinis at Wait marumi lang, na lang bro. dito, bro. Saglit Tagalogin mo na lang. Okay, go ahead, bro. Tatapusin mo muna yung objection ko bago ka naman mag-counter objection. Sige, go ahead. Ilang minutes Objection pa? to, bro. Arvin? Sige, 5 minutes, 20 seconds. 5 minutes. Tinatanong ko lang naman kung ano yung Greek. Mahirap ba yun? Sabihin mo lang kung di mo alam, sabihin mo na lang. Next question. bro, Madali lang naman bro, akong kausap eh. Bro, mahirap yan kahit na alam kong katarton. Pero bro, doon na lang tayo sa naiintindihan ng lahat. Huwag ka nang pag-Greek dyan, bro. Marumi at malinis na lang. Ay, doon sa naiintindihan natin lahat. Merong nagiginig ngayon na hindi nakakaintindi ng mga Greek na yan. Go ahead, malinis at marumi. Go ahead. Panindigan Okay. mo na marumi. Go ahead. Yung nasa Mark 7 ba, yung sinasabi bang pagkain dyan, yan ba ay marumi o malinis? Ano ba itong pagkaintindi mo dito, bro? Dahil... Objection, moderator. Objection. Sumagot. Hindi ka sumusunod sa utos eh. Susagutin mo lang, bro. Diretsa na ang sumagot. Oo, bro. Sinagot ko na nga, bro. Sabi ko, Sinagot ko na nga. Kanina yan. Tawan, Sinagot bro. ko na. Tapusin mo muna Okay, yung go ahead. objection ko. Sige. Sabi ko, bro, ang tanong ko, anong pagkain ba yung sinasabi ng Panginoon dyan ayon sa original text na Greek? Yan ba yung malinis o yung marumi? Okay, sasagutin ka na. Marami, 20 seconds. Okay. Ang pinapatungkulan ni Jesus yan, yung marurumi dahil mga Hudyo ang pinagsasabihan niya. Pero pinawalang ikinorek ni Jesus yon, yung mga kinakain nilang marumi, hindi yon ang nagpapalinis o nakahatol sa kaharian ng Diyos, kundi yung puso, yung lumalabas sa bibig, yung pagmumura. Yun ang hahatol sa atin sa kaharian ng Diyos, hindi yung kinakain. Yung pagmumura, mga malalaswang salita, yun ang nagpaparumi sa harap Okay. ng Diyos, Next hindi ang question. pagkain. Next question. Okay, next question. Kung Yala. kung marurumi ang sinasabi ng Panginoon dyan, kinakain pa nila dyan ay baboy? Ay sus, napakaliwa. Yes or no? Siyempre naman lakay, kinakain nila yung baboy kasi nga walang kautusan lakay. Kung kumain ng pagano at mga hintil o Kristiyano ng baboy lakay, walang kautusan, walang paglabab, hindi magkakasala. Ang magkakasala yung nasa bayan ng Diyos lang, ang mga Israelita. Ay, nako. Go ahead. Next Okay, question. next. Ulitin ko lang yung tanong, bro, ha? Mm. Sa Mark 7, sinabi mo na ang kinakain nila dyan ay baboy. Tama o mali? Kasama yung baboy talaga, tama yan. Kasi ito, kumakain ng mga baboy ito, tinuturuan na ng Panginoon. Hindi na yung baboy ang nagpaparumi sa budi ng tao, kundi lumalabas na sa kanyang puso, yung mga lalaswang lumalabas sa bibig. Hindi na tayo hatulan ng Diyos ng pagkain, kapatid. Next question. Next question. Question? Okay. May knowledge ka po ba kung ano yung marumi, nadumihan, at malinis na mga pagkain sa Greek? Huwag ka na kasi sa Greek. Sa Greek. Objection, Sige, Mr. pag Greek. Moderator. Yes or no lang naman ang tanong. Siyempre. May knowledge Siyempre ka naman ba lang, o wala? Yes, yung mga ancient Grego na lakay, may knowledge ako yan. Ang mga ancient Grego yan, kumakain yan ng marumi galing sa mga Israelita. Kumakain yan ng mga kadumal-dumal na sinasabi mo. O kung gusto mo, babasahan kita mga ancient Greek kung anong kinakain nila, yung mga ancient. 18th century lang kayo. Yun, ancient. 640 AD. Next question. Kung may knowledge ka sa mga malilinis at marunong at nadumihan pagkain, ano sa Greek? Mahina ka, bro. Mahina ka, bro. Ay, sorry. Mahina. Ano sa Greek yung malinis na pagkain? Yung angkop Bro, na wag na- pagkain. Ang alam ko, bro, hindi ko wag mo na akong tanungin sa Greek. Ang alam kong Objection, Mr. Moderator. Objection. Bro, objection din. Objection. Sige. Ako muna, bro. Hindi ka pwedeng makisabay sa objection ko. Ang objection ko, bro, tinatanong, sabi mo kasi may knowledge ka. Ngayon, tinatanong ko sa'yo, go ahead. kung ano sa Greek yung angkop na pagkain o malinis o pinahintulutan na pagkain
ng mga Hudyo ayon sa Biblia? Bro, Ano? Hebrew-in ko na lang Hebrew-in ko na lang. Ito yung mga non-kosher ang hindi Objection. Ang tinatanong ko po ay Greek. Objection, bro. Bro, Saglit lang. wag. Hindi ka pwedeng makisabay sa objection ko. Sige. Ang tinatanong ko po ay Greek. Huwag niyo po akong turuan. Oras, kung bro, anong Darwin. Oras, tatanungin bro, ko. Darwin. Nakapos nakapo. po yung Bro, time Darwin. pag naka-objection. Ha? Nakapos po yung time pagka may Nakapost objection. pagka-objection. Kaya, dapat, Ah. kung gusto niyo pong mapadali yung ating di sagutin niyo ng direkta. Ngayon, ang tanong ko lang, napakasimple lang naman. Sabi niyo naman na may knowledge kayo sa Greek. Di sagutin niyo. Ano po ba yung angkop na pagkain, malinis na pagkain, ayon sa mga Hudyo, ano yun sa Greek? Anong tawag sa pagkain na yun? Okay, Kung hindi mo 30 alam, seconds, bibigyan na lang kita ng choices. Para may ka naman. Gusto mo? Ano yun, Lakay? Yung mga katarton ata. Kung hindi ako nagkakamali, i-correct mo na lang ako kasi hindi naman tayo Grego. Kasi pupunta tayo doon. Mag-focus ka na lang, Lakay, sa mga marumi at malinis. Huwag ka nang pupunta dyan sa mga ganyang Greek na yan. Diretsuhin mo yung malinis at marumi. Panindigan mo na marumi pa rin. Yun na lang. Huwag ka nang paligoy-ligoy Next pa. question. Next Next question. question. Sa iyong palagay po ba, yung malinis ay yun ay ang akatarton? Kasi hindi ko naiintindihan ang Greek, Lakay, kung yung malinis ay yung mga lilinis na ng Diyos lahat ng pagkain. Nilinis na lahat ng pagkain. Kung ano man yung Greek ng marumi, Lakay, hindi ko alam dahil hindi naman ako Grego. Yung marumi ay yung mga inutos ng Panginoon para sa mga Israelita. Yun ang marumi. Naintindihan mo na. Mas naintindihan pa ng mga Pilipino yun, bro. Okay, next question. Go ahead. Next question. Next question. So, kung sasakyan kita sa sinabi mong marumi yan, Yes. kung Yes. kung One minute. kinain na ng mga Hudyo yung yung sa Mark 17, kumakain na ba sila ng baboy mula diyan hanggang sa sumusunod na mga panahon? Bro, hindi pa sila kumakain. Ito pa yung pinapangaral ng ating Panginoon Jesus. Kaya nga, He is talking to the apostles kasi Hudyo ang mga apostoles na pinapangaral sa mga apostoles na hindi na yung pagkain ang mahatulan ng saharian ng Diyos kundi yung ugali. Kaya nga, kinokorek ni Jesus na yung paniniwalang ganito at yung mga apostoles, yan ang nangangaral. Yan ang pinangaral Next nila. question, Pinangaral next nila sa question. iba-ibang bayan yan, bro. Kung Pinangaral next nila yan. question na bro, next question. Brother Jovan, Kung stop. sinasabi mong hindi sila kumakain ng baboy, bakit sinabi mo kanina na yung kinakain nila sa Mark 7 ay baboy? So, last na yan. Bro, Last seconds na yan. Last Bro, lahat nga ng pagkain Bakit? Nung kapanahonan ba yung pagkain bang baboy? Yes, pagkain. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, lahat ng pagkain, including naman na yung baboy, lahat nga Lahat. Lahat, Lakay. Lahat. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tapos na. Okay. Amen. So, kay Brother Lakay naman. So, brother, Next, sinong susunod? Okay. 10 minutes ulit ba? kaya Collier Becer. Okay. Minutes naman. Sa iyong rebuttal. Okay, sabihin nyo na lang po pag umpisa. Uminom ka muna ng tubig, bro. Hakol, ha? Okay, relax. Sabi ko sa'yo, ay yung simbastatin mo, dala mo pa. Baka ikay atatakehin dyan. Okay na po. So, para ma-shorten, Okay, para madiretso ang shorten ang time natin, wala na lang walang side comments. Walang side comments. Magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid at mga kaibigan. Magandang gabi sa mga nasa Video bro, papalabas sa video mo. Video. Salamat naman po at napaunlakan tayo ng ating kaibigan na makipag-usap o makipagtalayan sa paksang patutunayan daw niya. Sa video po, ipalabas ang video po. Video ko. Ay, Video mo, Hakol. Magpre-preset ako dito, ilalagay ko yung dito. Ganyan Pakita mo na yung pinakapogi mong mukha. Pinakapogi mong mukha. Pakita mo na. Okay lang po. Ganyan Yung pogi mo na mukha, ipapakita mo na para makita. Ipapakita mo na yung pogi mo mukha kasi para makita sa publiko. Ngayon, tuloy ko po. Pwedeng paulit na lang baka mabitin ako. Okay. Sige, bro. Papakita mo na ang mukha mo, please. Mukha Pakita para ka, bro. para- Mukha mo, bro. Ang gwapo mo. Napakagwapo ng parte. kahit sandali lang para makita sa publiko. Okay. Yan. Yan. Pwedeng buksan Ang pogi. Okay. Gigising yung
Sige, sige. Pwede na yan. Mayroon nating recording sa iyong mukha. Okay, please. Thank you. Start. Go. Salamat, salamat. Ngayon, amin pong pag-uusapan ngayon na nasabi ng aking kaibigan na patutunayan daw niya na ang baboy ay maaari na daw iluto at kainin hanggang sa ngayon. Ngayon, ako naman, tutol ako dyan. Bakit? Tayo po'y magpapatunay. Gagamitin po natin ang Biblia. Ngayon, nag-umpisa po kasi yan. Naalala nyo, natanong natin siya kung kailan nag-umpisang sinabi ng Panginoon na may malinis at pwedeng kainin na hayop at may marumi. Ang sagot po niya ay during Israelita. Abay, titibagin po natin yan agad. Sabi po ng Panginoon, sa Genesis pa lang, meron nang sinabi ang Panginoon. Patutunayan ko po yan. Iano ko yung camera. Okay, go. Tutunayan po natin yan na may sinabi ang ating Panginoon na meron ng malinis na pwedeng kainin at merong madumi sa Genesis pa lang. Ito ho. Sa Genesis, hindi yata mabasa. Ayan, hindi yata mabasa. Mababasa ba? Sige lang, Basahin ko na lang. basahin mo ang text at saka chapter. Pa-mention sa text and chapter. Dito sa Genesis 7, verse 1. Bro, ako i-shortcut mo na lang para hindi ka mabubusan ng oras. I-shortcut mo na lang. Basta punto mo yung ibig sabihin dyan. Presentation pa to, huwag mong guluhin, bro. Brother Jovan, huwag ka muna makuhan. Ayaw nga. Okay, stop ka, Brother Jovan. Sorry. Okay, Sige, continuous mo, bro. I-present mo. Brother Akol, i-present mo ang chapter sa verse. Sabihin mo lang. Wala lang, kasi ito yung time ng presentation. Huwag mo akong diktahan, bro, kung anong gagawin ko kasi presentation ko to. Bro Darwin, paano na lang yung time Okay. na Sige, resume na. Okay. Okay, Sabi po dito resume, sa go. Genesis 1 and 2, sabi ng ating Panginoon kay Noah pa lang, meron nang inutos. Sabi ni Yahweh kay Noe, pumasok kayong mag-anak. Pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao, ikaw lamang nakita kong namumuhay na matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis at 1 pares naman sa di malinis. Ngayon, dito pa lang po, nakita na natin na may malinis at marumi na sinabi ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, paano po natin makikita kung yung malinis ay pwede kainin? Andito rin ho, babasahin din natin gamit ang New Living Translation na Bible. Dito sa Genesis 7 verse 2, nakasulat po dito, gamit ang ilista nyo na lang po para mabasa nyo din. New Living Translation. Sabi po dito, Genesis 7 verse 2, take with you 7 pairs, male and female, of each animal I have approved for eating and